back sa ating channel, Nights at Trap. So ngayon magtatanim tayo ng seeds ng Nepenthes campanulata. So ito yung halos 1/3 or 1/2 ng aking supplies ng Nepenthes campanulata seeds na dumating ngayon lang. Harvested to last week lang, so fresh pa. So kaya itatanim na natin habang mainit-init pa. Kasi inisip ko itanim to sa 3 klase na medium, pero bago isip ko dahil ang naitanim ko doon ay puro mga cuttings, which is nandun na sila. Yan yung nakatakip. So ito na lang muna itatanim natin, isang tray, kasi kung masyadong marami rin, ewan ko, kasi hirap ako magpatubo ngayon ng seeds. So mas okay na nasama-sama sila kaysa yung magkakaiba. Tanim na natin yan dyan. So ito yung mga seeds niya. Kung makikita nyo, mas maliit siya kaysa yung sa ibang seeds, no? Ito yung campanulata na ito kung muna kasi nilagay pansamantala sa dating nalagyan ng mga seeds natin na may silica gel. So para pakita ko sa inyo pagka fresh from seeds kung ano itsura niya. Kasi kahit ako nagtataka nung una, sabi ko kaiba yung seeds na ito. So dito natin ayan. Konti lang itong mga seeds na natira. Kaya ayan. So lalagay ko to sa papel bukas, kasi pag bagong harvest at nalagay mo sa ziplock na matagal, mag-a-algae yan. Kaya mas maganda ilagyan mo ng silica, o kaya ilagay mo sa freezer para ma-preserve yung seeds. So ito nga, buksan na natin to para makita nyo. Yan talaga siya. Kanina ko pinagtiyagaan yan, ilang oras ko rin ginawa Ayan o, kita nyo siya. Hindi siya yung tuwid, letter B siya. May mga ilang tuwid rin, pero karamihan. Una sabi ko, ba't ganito? Sabi ko, ba't binukupukas ako sa ang maraming seed pods. So ganun pala talaga yung seed pods niya. Parang pa letter B. So ganyan karami isang seed pods pagka order kayo sa sa Shopee, na ilagay ko na kanina. Kasi dapat dun ko nga itatanim. Kaya nilagay ko sa mga cuttings na lang. Alas 12 na ng gabi pasado. Hindi ako makatulog pag hindi ko na itanim ngayon. Alam niyo yun, pagka bago yung seeds. Pasensya na sa dumi pa yung kuko. Meron pa mga tira-tira yan dyan. Binrush ko yung mga ito, kaya nakuha ko ng, pero yun yung isa-isa ko yan kanina. Tanim ko na rin to. So ayan, tingnan nyo to. Diba, hindi siya straight pa letter B. Sige. Pagka binuksan mo siya, kusang kumakalas. So siguro ganun yung kanyang sa well. Pagka hinog na at nag-crack na yung seed pads, ayun yung way niya para makamalat siya sa paligid. Tumatalon yung mga seeds kasi letter B nga, diba? Parang spring. So yan, tanim na natin. Kung dati
Parang pinapahid natin dito, hindi pwedeng parang pahid eh. Kasi para siyang ayun nga, nakatupi, mas maliit siya sa nakasanayan kaya hindi mo siya pwedeng ipahid. Ping 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 ping. Yan. Ano natin ito dito. Tip natin kasi baka mahulog. Hinugasan ko na tong medium. Medyo dark lang color eh. Kasi galing to sa live sphagnum pero matagal na siyang na-stock. Which is para sa akin mas okay siya kaysa yung mga bago. Kasi stable na yung minerals, hindi na natas. Parang sa kokopit, diba? Pagka bago yung kokopit, binibilad mo na natin, tapos sinugasan. Itong mga sphagnum moss na ganito na yung kulay. Napakaganda niyang gamitin. Tapos, hindi siya yung dikit-dikit. So, dalawang seed pods pala yung dumating. Seed pods, dalawang stock pero maliliit. Kaya, ginawa ko, pinaghalo ko yung dalawang stock. Para kung magkaiba man yung itsura ng karoon ba ng variation. At least may kopya tayo ng dalawa. Or may seeds tayong galing sa dalawang pods, dalawang stock. Talagang gusto ko makapatubo na ito Campanulata kasi lulan to eh. Kararating lang nito kanina. Expect ko nga pati, isang araw pa dapat ito dumating. Kaya lang dahil holiday season, si LBC delay ng isang araw. Pati yung system nila, pati service nila delay. Kaya mas okay pa rin talaga pag sa Shopee mabilis. Pero minsan nakakachamba rin sa LBC. Pero tulad na tuwing ganito namang panahon may sakit to sa LBC na delay. Ito ang isang kaibigan natin nagpa trace ng LBC niya. Sabi niya, sir, may mga LBC order ka ba? Kasi yung akin hindi ko matrace. Nahanap na daw ng buyer niya. Sabi ko, ano bang number? Tinignan ko sa browser ko. Totoo naman na hindi talaga matrace pati sa akin. Kaya buti na lang si GNT mabilis kahit pa paano. May galing ng GNT, may sila, technique sila. Alam nilang magbibisi ngayong holiday. Ito po yung mga sis natin. Magbibisi ngayong holiday. Mas binilisan nila ngayon. Siguro nagdagdag sila ng schedule. So, na-accommodate nila yung dagsahan ng order ngayong magpapasko. Kaya okay. Gusto ko na rin gumawa actually ng store uli natin sa Lazada. Kasi may unang store natin Lazada talaga. Napunta lang tayo sa Shopee dahil may nag-invite sa atin na mga seller din. Sabi nila, saan ba tayo mag-Shopee? Sabi ko, noong time na yun kasi malakas pa yung page. Pati yung Lazada, kaya hindi ko maisipan mag-Shopee dati. Ngayon, main talaga natin yung pag-out through through Shopee. Tapos pangalawa na tong page. So yan.
Ubus na. Tingnan nyo kung gaano karami bago ko diligan. Nilagyan ko na ng flash. Sorry kanina, hindi ko nilagyan. So ayan. So didiligan natin to ng papyaw lang para hindi lang, para dumikit lang sa medium at hindi pa rin ang hangin. So papa-germinate ko to dito na. Hindi ko na to kukulubin para mas matibay-tibay. Or lagay pala natin dun sa baba. Dun sa lalagyanan ng mga ano natin. Kaya lang, dun kasi nadadali ng ano eh. Dun nadadali ng daga. Pero nahuli ko na yung daga na pasaway. Yan, ganyang karaming tinarik natin ngayon. So, diligan na natin. Andito yung pandilig. Kapag magdidilig kayo ng mga maaring liparin, huwag nyo masyadong taasan. Ay, huwag nyo masyadong ilalpit. Itaasan nyo. So, yun lang. Buti na yan, nandito sa loob, kundi basa. Nalagyan natin ito ng ating barrow. Speaking ng ating barrow, ipaparating tayong ating barrow next week. Ayan. Magtatanim pa rin tayo nun, tapos yung tira, i-out na natin. Kasi ang dami na ating barrow. Diba? Ayan. So yun lang muna. At bigli lang tong video natin ngayon dahil nagtanim lang tayo. At hindi rin tayo pwedeng maglakas ng boses kasi magigising yung mga kapitbahay natin. So yun lang muna. God bless sa inyo. Ilalagay ko to possible dito. Yan kasi dito yung karaniwang nagpapa-germinate ako. Or maaari din dun sa baba para mas yupid. No? So ito nga na plano ko sa baba rin, kaya lang cover ko na lang. Ayan, so tignan natin kung anong magiging condition natin bukas pagpahinga-pahinga. So yun lang muna, salamat sa panonood at bukas mag-update ulit ako dahil may paparating tayong bagong BFT, yung pula na Shenron. So siguro may idea na kayo kung ano yun. So yun lang muna. God bless and bye bye.